Praise God. Maganda kayong lahat sa umagang ito. Hindi po ako nagbibiro, pero parang ganun na nga. Hallelujah. Good morning sa everyone. Good morning, Lord. Good morning po sa ating po mga kapatid. Nakapiling po natin ngayon online. Though, hindi po natin sila nakapiling face-to-face. But somehow, by the grace of God, love and mercy, yung embracing power ng Diyos ay kapiling nating lahat. Amen po ba? Salamat po sa Panginoon sa opportunity na minsan pa ibinigay niya sa bawat isa sa atin upang tayo makarating muli sa tahanang ito ng Diyos upang sumamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan. Amen. Kayo po ba'y handa ng makinig na salita ng Diyos? Talaga po bang totoo yun? Praise God. Kung si Pastor King laging may 3 points, ito po, mahabang points. Sa PBA po, may bago na, may 4 points. Tama po ba? Kaya ang pag-uusapan po natin, 3, 4, 5. 3 points to consider, 4 things to think about, and 5 blessing that God would like to ask for to receive. So 5, 4, tsaka ilan ho yun? 12. Abutin tayo ng magdamag po nito. Kada isang oras, ang bawat punto, kada isang oras, so 12 hours. So who among you are prepared to stay here for 12 hours? Salamat sa tulong. Amen. 4. Meron pa bang gusto sumabay sa kanila? Sumama doon sa nagtaas ng kamay. Brother Benji, parang ikaw lang mga kapilo. 2 na, 3. Sino pa ang iba? 12 hours so ha? Walang biruan. Joke only. Punin na ba? Well, by the grace of God, salamat po sa inyong mga prayer. Speaking of the conditions that I have gone through, patungkol po sa kalagayan na inyo pong lingkod ay naranasan. Pag-usapan po natin ang mahalagang bagay. Ako'y naniniwala, hindi lang po na ako nangailangan ng pag-abot patungkol sa bagay nito, kundi tayong lahat. Amen po ba? Maging po sa ating mga kapatid na hindi po natin kapiling, but online, I do know you have burdens and problems in life na kuminsan ay hindi ganun kadaling harapin. Hindi lahat ng oras napapangiti tayo. Tama po ba? Hindi lahat ng sandali, masaya tayo. May mga pagkakataon lumulungkot. And pain is always there in this world. Yung ating pong sakit, karamdaman, kirot ng kalooban, ay bahagi po ng buhay. Pero sa kabila ng lahat ng yan, salamat may Diyos tayo na pwede nating lapitan, pwede nating sabihin sa Kanya. Ang ganda inawit ng choir. Ano ba tawag doon? Singing group, choir, or whatever. Basta Caloocan Bethel, laging may awit yan kaya every Sunday, no? They always present something to God special. Tell it to Jesus. Sabihin natin sa Panginoon ang lahat ng bagay. Pag-uusapan po natin ng bagay. Tayo pong lahat ay muling tumayo. If you have your Bible with you, I hope you do have your Bible. Andiyan po yung aking PowerPoint. Philippians chapter 4, mula po sa verse 4 hanggang 9. Mamaya babasahin po natin maging verse 1, but later tonight. Pilipos, Kabanatang 4. Ayan. Praise God. Nandyan na po ba kayo? Basahin po natin. Rejoice in the Lord always. I will say it again, rejoice. Say rejoice. And again, rejoice. 5 na lang ang nag-rejoice uli. Let your gentleness be evident to all. The Lord is near. Hindi po malayo, near. Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is holy or lovely, whatever is admirable, in anything is excellent, if anything is excellent or praiseworthy, think about such thing. Praise God. Whatever you have learned or received or heard from me or seen in me, put it into practice, and the God of peace will be with you. Ulitin ko, and the God of peace will be with us. Purihin ng Diyos. Tayo po'y muling manalangin, humingi ng gabay mula sa ating Diyos patungkol po sa nais niyang ipaabot sa ating lahat na pangungusap. Hallelujah. Praise your name, Father God.
Glory is yours, Lord. Worship is yours. You deserve the glory, the honor, the praise. You deserve thanksgiving, O God. Hallelujah. Tayo pong lahat ay magpuri at magpasalamat sa Panginoon. Hallelujah. We rejoice in the Lord. We rejoice in you, O God. We can shout hallelujah. We can speak silently about your goodness, O God. But throughout the days, O God, of our lives, Lord, you never short-handed us. Hindi mo kami iniwan, ni pinabayaan man. Lagi kang nandyan upang aluin ang bawat isa. Lagi ka nandyan upang palakasin ang bawat isa. Lagi ka nandyan upang patatagin ang aming buhay pananampalataya. Father God, we're so grateful for another opportunity, another new day, O God, of worship, thanksgiving, moments of glorifying your lives to us, O God, your power and your mercy, your forgiveness, your grace, O Diyos, napakadakila mo, Panginoon. Karapat-dapat kang papurihan, sambahin, dakilain, O Diyos, sa buhay ng bawat isa sa amin. At sa pagkakataon pong ito, Panginoon, mangusap ka sa pamagitan ng iyong salita. Narito pong ibang lingkod, bigyan mo ng tagumpay, kalakasan din naman, at patuloy na mensahe na gagaling po sa iyo, upang ang bawat isa sa amin mapalakas, lalo na po ang aming mga kapatiran, mga kapatid, kapwa ko kang lingkod, kapwa ka man ng kapatid sa Panginoon, O Diyos, kapatid sa iyo, O Diyos, dalayan ko, Lord, ang iyong pag-ibig, kalingay, madama ng bawat isa. Speak to us through your words, O God. Ay people, Lord God, be encouraged by your words, O God. Salamat po. Purihin ka. Dakila ka, O Diyos. Salamat po, Panginoon. Sa bawat sandali at panahon ng buhay namin, karapat kang papurihan at dakilain. Hallelujah. Hallelujah. Praise your name, O God. Prepare our hearts as we listen to words of encouragement that comes from you, Father. Narito pong ibang lingkod, gamitin mo bilang daluyan ng pagpapala ng iyong salita. All the glory, honor belongs to you. In Jesus Christ we pray. Everybody say amen. Hallelujah. Kayo po'y makakapuan in the presence of our mighty God. Pinamagatan ko po ang mensahe ng Panginoon ng Heaven's Cure for World Sickness. Tayo pong lahat nakaranas po ng iba't ibang problema sa buhay, sa mundong ito. As I've said earlier, pain is evident in our lives. Ang sakit po ay bahagi ng buhay. Sakit ng bulsa, na kung minsan may gusto kang bilhin, di mo mabili. May gusto kang puntahan, di mo mapuntahan. May gusto kang gawin, di mo magawa dahil wala kang sapat na halaga para tugunan ng mga bagay na yon. 90% of our activities in this world involves financial. So, hindi lahat ng sandali nasasagutan natin yung bagay na yun. So, may mga pagkataon, we are sick financially. Salamat sa mga tapat na naglilingkod, tapat na nagbibigay sa gawain ng Panginoon. God always sustains us in spite of financial difficulties in this world. Maliban na lang kung Pogo member ka. Pogo. Anyway, hindi lang po financial ang karamdaman dala ng bawat isa. Meron din po tayong social crisis. Sa mundo natin kinagagalawan, ang daigdig na ito, magbasa ka lang ng Facebook, marami nag-aaway. Magkomento ka, merong magbabasa sa'yo. Tama man sa yung posisyon mo, may magagalit pa rin. Tumayo ka lang sa kanto, may mainis sa inyo. Wala ka namang ginagawa. Bakit? Ang susyudad natin po kinagagalawan ay punong-puno ng doubts, struggles, and difficulties. Hatred. Sino dito laging masaya, laging nakangiti pag may kinakasalubong siyang kapwa niya? Salamat po. Pagkakagalit nyo nakasalubong nyo, tinatago nyo lang yung ngiti nyo, yung sama ng loob sa pamagitan ng ngiti. We just pretend to be happy. Nagbabalat kayo, pero ang totoo, hindi. So may karamdaman tayo internally, emotionally. Amen? Emotional sickness. Marami sa atin na stress sa pamilya, sa mga anak. Sino dito hindi na stress sa mga anak? Mapalad ka, kapatid. Parang wala ka sa mundo. Na-stress. Utusan mo, parang ikaw na rin gagawa.
Pagsabihan mo, sisermon ng kapabalik. Minsan, ang magulang na nakaupo at ang mga anak nagsisermon sa mga magulang. Hindi na ho bago yan. Krisis ng mundo. Krisis ng pamilya. Most of our families are in pain, are in sick. May karamdaman ng maraming pamilya sa mundong ito. Maraming tanang wasak, hindi kompleto, sira ang relasyon. So may pain and sickness tayo naranasan sa mundong ito. Hindi lamang yon, lalo na spiritual na kalagayan ng tao. Alam niyo po ba, ang mga paghihirap kawalan ng katiyakan sa buhay palaging nagbibigay sa ating lahat ng masaganang pagkakataon para tayong mag-alala, mag-worry, to be anxious, matakot, mangamba, mabalisa. Iyan pong bagay na binanggit ko ay parte na ng buhay ito araw-araw, nababalisa, nangamba, natatakot. Sabi sa akin ng anak ko, kauwi ko lang, Papa, mayroong panibagong virus daw, medyo matindi. COVID, mayroon siyang binanggit. Pag nadinig niyo yun, may mga mabalisa. Pumunta ka lang sa doktor, mababalisa ka na eh. Pag alis mo, mababalisa ka lalo eh. Hindi naman lahat, no? Lalo na kapag nothing to worry about, Pastor. Wow, nakakatuwa yun, no? Yung bang blood chem ka, tapos inobserbahan, tapos lahat nun sinabi sa'yo, don't worry about, Pastor. Nothing to worry about. Praise God. Hallelujah. Kasi blood pressure mo okay, yung sugar mo okay, yung creatinine mo okay, everything is okay. But it seems your feeling is not. Lalo na pag-aalis ka na, dahil babayaran mo yung doktor mo. May worry alat. Buti na lang kung minsan may mga doktor tayo na talagang inaalagaan tayo, inaabot, at libre kung minsan ang check-up. Maliban sa gamot, siyempre binabayaran gamot. Wala naman pong pagkakataon sa mundong ito na libre lagi. Di po ba? We need to pay. And sometimes it's too difficult for us to consider such with gladness in our heart. Di po ba? Na masaya ang buhay natin. Purihin ng Diyos sa kabila ng lahat ng ito, maging pagpasok mo sa church na ito, minsan may magkakataon, nahirapan ka na umakyat sa hagdanan. So nag-worry na tayo, kaya ko po bang umakyat sa hagdanan ito? Praise God, wala tayong elevator, wala tayong escalator. Pinapractice po ng Panginoon yung mga paan natin sapagkat kung minsan kailangan nating gumakbang sa kabila ng ating senior citizenship. 80% discount. 80% discount, 20% na lang. And 80% probability na tayo po magkakasakit at yung ating pong pinag-ipunan ay gagastusin lang natin sa ating paggagamot. Yan po yung totoo. Realidad po yan. Palapakan po natin mga senior ngayon na medyo malalakas pa sa biyaya ng Diyos. Praise God. Dadagdagan pa ng panibagong taon ng buhay po natin. Additional 80 more years. So 180 yon. 160. Di ba? Nakakatuwa. Banggitin po yung bagay na, no? Sino dito alam niya 10 years na lang ang buhay sa mundo? Minsan iniisip ko, Lord, ang buhay ng tao. Kagabi, mayroon pong isang artista na present sa TV na namatay at the age of 88. 88. Inisip ko 88 siya, ako ay 62. Ilang taon na? 26 years na lang buhay. Kung naisip ko yan, Lord, kung 88 din yung buhay ko, di 26 years na lang. Ay, kadali naman nun. Di po ba? Kadali na ng taon na yun eh. Sino ito gusto niya dagdagan pa ng panibagong taon yung buhay niya? Ilang taon? Di ba? Pag naisip natin, mahina na tayo, it worries a lot. So hindi po nawawala yung bagay na yan. Sa bawat lugar ay may kalituhan, pagdurus at pagkawala ng pag-asa. Ang salita ng Panginoon nagsasabi kasi ito, lalo na sa huling panahon, sabi po ng Panginoon sa Luke chapter 21 verse 26 ganito. Ang mga tao hihimatayin sa takot dahil sa pag-iisip sa mga kapahamakang darating sa sanlibutan sapagkat mayayanig mga kapangyarihan sa langit. Sabi po dyan, nakareflect po sa ating kinapakita sa inyo, ang mga tao hihimatayin sa takot. Yung takot, bahagi na ng buhay yan. Lalo na sa panahong ito. Lalo na we believe that we are in the last days. Any moment from now, Jesus might come. At maliwanag po sinasabi ng Panginoon, sa huling sandali daw, darating po ang sandali na ang tao sa buong mundo ay himatayin sa takot. So takot, bahagi ng buhay yan eh. Sino dito natatakot mo pumayat? Sa Bethel, maraming tatakot magutom. Kaya pinakakain ng Diyos lagi yung mga member ng Bethel eh. Tama ba ba? Praise God. Hallelujah. Glory to Jesus. Sabi po dyan, sa pag-iisip sa mga kapamakang darating sa sanlibutan sapagkat mayayanig ang mga kapangyarihan sa langit. Pag-iisip lang. So we worry a lot. Our hearts and mind
nag-worry, anxious, nababalisa. Subalit ang katotohanan po, bilang anak ng Diyos, dapat hindi. Ang sabi po doon sa ating pong binasa Philippians chapter 4, ito po yung sulit ni Pablo sa mga mga Kristiyano na sa Pilipos. Bago binanggit ni Pablo yung sekreto ng pagiging sapat at masaya ang buhay at yung solusyon ng Diyos sa problema ng mundo, binanggit niya muna yung pagkilala niya sa mga Kristiyano. Sabi niya sa verse 1 at sa verse 2, ito sabi doon sa sulat niya, Philippians chapter 4 verse 1. Sabi niya rito, kaya nga mga kapatid kong minamahal at pinananabikan, aking kagalakan at karangalan. Tingnan niyo po yung hagod ng sinabi po ni Paul. Next slide. Wala? Wala. Mukhang ibang PowerPoint na ibigay ko sa inyo. Tingnan niyo na lang po yung Philippians chapter 4 verse 1 to 3. Pakireflect mo na lang yung anak. Chapter 4 verse 1 to 3. Ito sabi diyan, kaya nga mga kapatid kong minamahal at pinananabikan, aking kagalakan at karangalan. Tingnan nyo, nung kausapin ni Pablo ang mga Kristiyano, kagalakan niya sila, karangalan niya. Hindi po ba magandang makita ng bawat isa sa ating karangalan at kagalakan pag nagkikita tayo sa isa't isa? Nagsasama tayo sa presensya ng Diyos? Sino po natutuwa na sa church sila? Bakit kayo nandito? Para matulog kasi malamig ang panahon? Okay lang yun. Pero kailangan yun dahilan, kailangan bago kayo umuwi, kailangan magbayad. Pag kayo natulog sa hotel, bago kayo umuwi, may bayad, di po ba? Matutulog lang kayo dahil malamig. Sa church, pag natulog kayo, dahil malamig, may bayad. Dapat magbayad. No, joke lang. Pero isang banda, hindi po yun ang dahilan kung bakit tayo nandito. Ang dahilan is for us to have fellowship with each other. Ang sabi nga ng Panginoon sa kanyang salita sa Hebrews chapter 10, huwag niyong kalimutan ang pagtitipo ng mga banal tulad ng ginagawa ng ilan. Bagkus magpalakasan kayo sa isa't isa. Yamang batid ninyo na nalalapit na ang muling pagbabalik ni Kristo. Magpalakasan daw sa isa't isa. Encourage one another. And that's part of our Christian behavior, Christian care, na tayo magpalakas sa isa't isa. Ang sabi ni Pablo sa kanyang sulat, tingnan niyo po ang inyong Bible na lang. Mukhang iba yung PowerPoint na hindi yung revised version. Ang sabi rito, sa ganitong paraan ay magpakatatag kayo sa inyong pamumuhay na nakaugnay sa Panginoon. So, in the Lord. Ito yung mga taong nakaugnay kay Kristo. Ang sabi niya, magpakatatag daw tayo. Ang sabi ni Pablo, magpakatatag kayo sa inyong pamumuhay na may kaugnayan kayo sa Panginoon. Those who believe in Jesus, those who accepted Jesus Christ in the Lord, napakahalagang makita natin yung relasyon natin sa Panginoon. Hindi lang basta ito pagtanggap, kundi ito'y pagpapatibay ng pagkaugnay mo kay Kristo, naging matibay ka sa pagtitiwala mo sa Kanya dapat. Ang pananampalatayang totoo, meron itong sinasantigang aral. Hindi ka pwedeng maniwala sa isang bagay na hindi mo alam at hindi mo batid. Niwala tayo sa Panginoon na siya ay tagapagligtas. Dahil niwala tayo na walang ibang magliligtas sa atin kundi siya lamang. Amen po ba? We believe on the truth. And the truth shall set us free. And the Bible is full of truth. Ang salita ng Diyos punong-puno ng katotohanan. Your word is truth. Sabi ng John 17:17. Your word is truth. Ang salita ng Diyos ay totoo. At dahil sa katotohanan, ito magpapalaya sa atin. Sabi ni Pablo, sa inyong pananampalataya kay Kristo, may problema po sila. Verse 2, nakikiusap ako kina Judea at Sintike na sila'y magkasundo bilang magkapatid sa Panginoon. So may problema. Alam niyo po, pag kami kagalit ka, umaalis yung kagalakan, di ba? Nawawala yung saya, bumabalot ng pag-aalinlangan at pag-aalala, pagkabahala. Sino dito walang kagalit ni minsan sa talambuhay niya? Walang nakagalit o walang away sa kanya? Wala. Lahat tayo nakaranas nun. Pero sa isang gawain ng Panginoon, sabi ni Pablo dito, surprising to note, tingnan niyo mabuti, sa church na ito, lahat sila papuntang langit. Bakit? Ang pangalan nakatala sa aklat ng buhay eh. Sino dito ang pangalan nakatala sa aklat ng buhay? Naniwala po kayo, pangalan nyo na itala sa aklat ng buhay? Pero may kagalit kayo, di po ba? Sabi ko nga siguro kapitbahay ko sa langit, kagalit ko. Bakit? Sabi rito ni Pablo, tingnan nyo. Magkasundo kayo, pinakiusap ko rin naman sa inyo, tapat kong katuwang. Tulungan mo ang dalawang babaeng ito. Sila man ay kasama kong magpagal sa pagpapalaga ng magandang balita, kasama si Clemente, at iba pang mga pangkagamang gagawa ko. Ang mga pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Their name was written in the book of life. Take note of this. Why? Because they're in the Lord. Nasa Panginoon sila eh. Pero may problema. Hindi sila magkasundo. Bakit may division? Minsan bakit may kababayan, kalalakihan, kabataan magkakahiwalay sa gawain? Di ba pwede sila magsama bilang pamilya? Pwede naman. Kasi nilayo ng Diyos eh.
Initially, ang estado po ng gawain ng pamamagitan sa bahay is involvement ng buong pamilya. Although, may mga paggrupo. Gawain ng kababayan lang gawain. Hindi po pwedeng sa kababayan may sumamang kalalakihan. Makichismis man lang. Ano ba nangyari sa buhay ng mga kababaihan? Mga youth, minsan sumama kayo sa mga kababayan. Bakit? Darating araw magiging nanay kayo eh. Para yung problema ninyong harapin, alam nyo na, nakita nyo at narinig nyo na sa mga nagananay, nagpipulong, nagtitipon yung mga kababayan. Yung pong goal po ng word, yung Women's Fellowship. Hindi po ito for young people lang, not may age bracket, no. Kaya lang may problema po, ano yun? Kung paano nagkaroon ng problema sa church na ito, nagkakaroon din ng problema sa ating kasalukuyan yung mga gawain. Hindi man lang, maring hindi sa Bethel, sa iba't ibang lugar po. Pero may problema po. So pagka ganitong problema dumarating sa buhay ng tao, nagkakaroon po ng pag-aalala, kabalisahan at kawalan ng sigla at kawalan ng kagalakan. It worry us a lot. Ipo ba? Magkaroon lang kayong anak na nag-aaway, nakakatulog ba kayo mabingbing? Aber, sige nga ko. Di po ba? Hello? May nagsabi sa akin, Pastor, bilang district superintendent, minsan it worries me a lot eh. Pastor, hindi kayo naging tatay sa akin. So naman din kayo humingi ako ng tawad, Brad, pasensya na kung gano'n ang pananaw mo. Hindi ko lang masaya kasi hindi mo naman ako itunod ng tatay nung pamanding una. Ang hirap mo, no? Pastor, hindi kayo naging tatay sa akin. Pero sa pasimula pa lamang ng mga district superintendent, hindi ka nagtinanaw, naging tatay niya. Tapos naghahanap siya ng pagiging tatay. Sabi ko, sandali, mukhang subjective yung pagtantang namin, hindi ka objectively doon sa sinabi mo. Hindi ko na sinabi baka sa makikipaloob at lalo pang lumayo ang kalooban. Hindi ko lang sinabi yun. Kaya lang may mga pagkakataon po. Ganun ang pananaw natin. Dapat maging mabait ka. Pero hindi ka naging mabait sa akin. One-sided? Ba mali yun? So may mga problema. Nawawala yung sigla, nawawala yung saya ng buhay Kristiyano. Sa pamilya lang, pagka mayroong pagtatalo, nawawala yung kagalakan, nawawala yung kapayapaan, di po ba? Hello? Sino din yung mapayapa yung sa loob ng bahay? Wala? Hello? Mapayapa yung bahay. Pag umuwi ka sa bahay, naging mapayapa kayo, naging masaya yung sitwasyon. Ay, salamat po. May mga amen. Hallelujah. Praise the Lord. Praise God. Puri ng Panginoon. Di po ba dapat? Kasi ang Kristiyano, saan man siya dumating, saan siya pumunta, saan man dako, saan man lugar, ano man pagkakataon, lagi siyang masaya dahil ang Panginoon nasa Kanya. Because we are in the Lord and our name is written down in the book of life. Sulat, sabi rito, nitala sa buka. Kaya lang, ang problema po, hindi dapat yun maging karakter ng isang Kristiyano. Because we are in the Lord, we must be united, we must feel the joy and the gladness of being a Christian. Being a believers of Christ. Di po ba? Yun ang kakaiba po sa mga Kristiyano doon sa di mananampalataya. Meron tayong kagalakan, meron tayong pag-asa, meron tayong tugon sa kabila ng kabalisahan, pag-aalala ng mundong ito. Amen. Sa panahon ng karamdaman, we can rejoice in the Lord. Salamat po sa prayer po ninyo. Talagang hindi po friendly po ang panahon ngayon. It gives me pain. Sa totoo lang, nag-travel po kami kahapon. Sigla-sigla ko pagdating dito. Parang yung pollution dito ng Metro Manila, hindi ganun kadaling i-bear. It suffers us so much. Di po ba? Alam po ng mga may respiratory problem po ang bagay na binabanggit ko. Pero sa isang banda, by God's grace, nagawa pa natin umiti. Purihin ang Diyos, magawa pa natin mag-praise the Lord. Hallelujah! Sa kabila ng paghingal, purihin ang Diyos. We can rejoice in God. We can shout hallelujah. Amen. Hallelujah. Sinisipon na naman ako. Sabi ko, bakit ito sinisipon? Pag ako umuwi ng Caloocan, sinisipon ako. Ibig sabihin, iwan ko na pa Caloocan para hindi ako sipunin. Hindi naman ganon. Isang banda, okay? Alam niyo po yung pain, anxiety, kabalisan, pag-alala. Ito'y dumarating sa atin Iba, nag-alala dun sa mga nakaraan. It happens to us. Yung pag-alala, yung mga pagkabalisan, it happens. Nakaraan na, naaalala mo pa, tapos nababalisa ka. Ito yung taong niloko ko, pero kinakasama ko pa rin, pinakasalan ko pa. Diba? Nagsasama na kayo na maayos, pero pag naalala mo yung niloko ka, minsan, ng asawa mo, parang, niloloko pa rin ba niya ako? Hello, di ba? It brings us anxiety. Hindi, minsan gusto mo matulog, pero in-observe mo, mister mo. Pero ilang taon na kayo nagsasama, kaya lang, naalala mo yung nakaraan. Boyfriend at girlfriend pa kayo. It suffers us so much. Meron naman yung pain, anxiety, nangyayari dahil sa pagtanaw niya sa bukas. Hindi pa nangyayari, pero nag-worry na siya.
Hindi ka pa tatanggal sa trabaho, pero nag-worry, baka matanggal ka sa trabaho, magugutom ka. Kumakain ka naman araw, umaga, tanghalit, gabi. Pero nag-worry ka, baka bukas, hindi ka na kumain. Hindi pa nangyayari, nag-worry. Alam niyo, karamihan po sa ating mga anxiety, imaginary. Ibig sabihin, nasa isip lang. Diba? Nasa isip lang. Hindi pala talaga nangyayari. At kadalasan, di tayo makatulog sa mga bagay na hindi naman talaga mangyayari. Dahil hindi pahintulutan ng Diyos sa buhay natin. Kung pahintulutan man, salamat dahil hindi ka iiwan ng Panginoon nag-iisa. Kaya lang, ito pa. Many times, ang ating anxiety and worriness ay ang kasalukuyang sitwasyon natin sa buhay. Ano nangyayari sa iyo? Ito worry sa lahat. Nag-worry kayo, 12 points ang binanggit ko, no? Kaya magalala, pipilitin kong maging 24 points yun. Para sa isang Kristiyano, ang takot, pagkabalisa at pag-alala ay walang silbi. Hindi kailangan, hindi nararapat at kahit na kuminsan kasalanan ito, pag nag-worry ka so much, is a sin. Alam niyo po, kasalanan yung mag-worry ka so much. Bakit? It doubt us about God. It brings doubt to God. Nagbibigay po ito ng pag-alinlangan sa Diyos. At sabi ng Bible, without faith, we cannot please God. We cannot please God. And worriness distrusts us from the promises of God. Useless for a Christian to worry, to be fearful, and to be anxious. Useless. Walang saysay ang isang Kristiyano na magbalisa, mag-alala. Bakit? Alam niyo yung Matthew chapter 6, pabisado naman ito ng ilan eh. Hindi ko alam kung nandiyan sa PowerPoint ko. Matthew chapter 6, verse 25 to 26. Ito sinasabi. Kaya sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakanin at inyong iinumin upang kayo mabuhay o kayo tungkol sa susutin ng inyong katawan. Ito yung mga physical needs to. Sabi ni Lord, huwag kayong mabalisa, huwag kayong mag-alala sa mga bagay na yan. Sabi rito, hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at katawan kaysa sa damit? Binigyan niya ng comparative analysis. Yung buhay mas mahalaga kaysa pagkain. Kasi kaya kang buhayin ng Diyos. Amen. Kahit sa panahon ng krisis, tingnan niyo, panahon ng pandemya, marami sa atin tumaba. O hindi tayo iniwan ng Diyos. Bakit? Ang sabi po ng Philippians chapter 4, verse 5, God is near. The Lord is near. Malapit ang Panginoon. Hindi ka niya iniwan. Mamaya babasahin natin talatang yun. Okay. Ang sabi rito, masdan ninyo ang mga ibon, verse 26. Hindi sila nagtatanim, ni umaani man o kaya nagtitipon sa kamalig. Ngunit pinapakain sila ng iyong amang nasa langit. Hindi ba't higit kayong mahalaga kaysa sa mga ibon? Doon po sa Quezon, iba't ibang ibon po ang dumadapo doon sa bintana namin. Tuwang-tuwa usted na yun eh. Pinipicturan pa nga niya, mama, picturan mo. Parang gustong pumasok sa bahay. Kaya pag pumasok sa bahay, perwisyo gagawin nun. Gagawin pugad, dumi dito, dumi doon. So, iba't ibang ibon, iba-ibang huni, iba-ibang nakakatuwang pakinggan. Sabi ko, Lord, tingnan mo yung mga ibon na ito. Ang sabi mo, Panginoon, hindi mo sila iniiwan. Sabi ng Bible, pinakakain mo ang mga ito. Walang ibon sa impapuwid na nalaglag at namatay na hindi alam ng Diyos na lumikha nito. Tayo pa kayo. Sabi pa rito, hindi ba't higit kayo mahalaga kaysa sa mga ibon? Sino sa inyo ang makapagpapahaba sa kanyang buhay ng kahit isang oras sa pamagitan ng kanyang pagkabalisa? Meron po ba? Wala. Nothing accumulates so quickly as worry. Sa mundong ito, wala pong isang bagay, walang bagay po na madalas pong sumisibol sa isip natin, higit na madali, kundi ang mag-alala. Makakadinig lang tayo ng balita na hindi tama, mag-alala na tayo. Tatawag lang yung misis mo na medyo alanganin, naaalalahan, hindi po na tayo kausap. Di po ba? Hello? Sabi ko, Panginoon, salamat po sa bakasyon binigay sa akin, sa district at dito. Kaya pag tumunog yung cellphone ko, nababahala na ako, Panginoon. Nakabakasyon ako pero tutunog ito. Bakit? Tapos bakit ito? May problema, Pastor. Kailangan po namin kausapin. Ang ganda ng bakasyon ko, no? Yan. Bakasyon na may meeting. Kaya dito kayo pumunta. Nung nakaraan po, akit po ko executive, dumalaw po sa akin, doon po sa Quezon, doon po sa aming munting tahanan ng rest house namin si Sister Nene. At natuwa po sila, natutuwa din naman. Ibig sabihin po, may mga pagkakataon sa mundong ito, hindi mo maiwasan na may mga anxiety tayong nadadama, naranasan, sa mga bagay na dumarating sa ating pambuhay. Kaya lang sa isang banda, hindi po nais ng Panginoon. Okay? It harms us. When we worry, it harms us physically, mentally, and spiritually. Pag nag-alala ka, nabalisa ka, it harms us. Nakakadulot po ito ng sakit.
Physically, emotionally, spiritually. Physically, sabi ng doktor, kapag ka nag-worry daw, pwedeng magka-ulcer ka. Totoo yun. Medically proven na po yan. Tingnan nyo may mga ulcer dito. Ang dahilan po niya, hindi dahil sa kulang ng kain o indigestion, kundi ito ay dahil sa anxiety at worriness. It affects. Di po ba? It causes blood pressures, cause insomnia, paralyze our body, and seriously affects our heart. Hello. Sino dito may sakit sa puso? Ang dahilan yan, kabalisahan, kuminsan. Worry is thin stream of fear trickling through the mind. Giving courage, it cuts a channel into which all others' thoughts are drained. Ang worriness daw, nagde-drain out ng isip natin. Tinututuyo nito yung utak natin. To the point na nawawalan ka ng pag-asa, nade-depress, nawalan sigla, to the point na kuminsan nagsisuicide yung ilan. Because of worriness. Nagsimula lang ito doon sa nag-worry siya, may bukol siya sa puwet. O may bukol siya sa parte ng katawan niya. May bukol ako dito. Habang naliligo siya, nag-worry siya. May bukol ako, mamamatay, may cancer na ako, may cancer na ako. 30 years niyang biner yung bukol na yon. Tapos sabi ng doktor, nung makita, nagpa-doktor siya, natatakot siya magpa-doktor. Sabi ng doktor, wala yan, no worry, bakit? Ano lang yan, parang pigsa. 30 years sa pigsa. Mamatay din dahil sa pigsa. It worries them a lot. Ibig sabihin, may mga bagay sa buhay natin na nagdudulot ng pangamba. Pero hindi naman dapat. Pangalawa, it is unnecessary for Christian to worry. Ibig sabihin, unnecessary, hindi kailangan. Why? Because sa inyong palagay, ang Diyos kaya nabalisa? Do you think God worries so much? Sa palagay niya, nababalisa ang Diyos. So kung Diyos, naniwala tayo nandyan lagi sa piling natin, bakit tayo kailangan mabalisa? It is unseemingly for Christian to worry, to be fearful, to be anxious. Bakit? Kasi pagka ikay nag-worry, nawawala yung trust mo sa Diyos. Ito nagwawala yung trust. Yung pagtitiwala, nawawala. It contradicts our belief. And sabi po ng 1 Peter chapter 5, cast all your cares upon the Lord, for the Lord cares for us. 1 Peter chapter 5, verse, cast your cares. Ilagak mong lahat ng kabalisan sapagkat ang Diyos ay nagmamalasakit sa atin. Kapag ka nag-worry tayo, it casts doubts to our belief na ang Diyos lagi nandyan. Okay, so yung tatlong bagay, 3 points yun. Okay, consider. Okay, una, useless. Pangalawa, ang unnecessary. Pangatlo, unseemingly. Yung worry is useless. Pangalawa, unnecessary and unseemingly. Hindi bagay, hindi dapat, at walang kabuluhan ng mag-alala. Kasi sabi ng Bible, sabi ng Panginoon, sa pag-alala mo, madadagdagan ba ng panibagong araw ang buhay mo? Hindi daw. Kung yung bulaklak, pinagagandaan, yung ibon, pinakain, kayo pa kaya? Mas mahalaga tayo sa Diyos. So walang saysay kung Diyos sa pag-uusapan na tayo mag-alala. So balik sa isang banda, hindi naman pwedeng hindi ka mag-isip. Ang pag-iisip ay hindi pag-alala. Halimbawa, ang sabi po ng balita, lulusubin na tayo ng China. Hindi ka mababalisa? Hindi mo isipin mo yun. Kaya lang, pagka nag-worry ka na kagad, hindi pa nangyari yun, lugi ka. Tama po ba? Mali kasi. Pananaw na mali, hindi tama. Okay? Hindi tama. Ngayon, ang tanong, ano po yung tugon ng Diyos sa bagay na ito? Sino dito may sakit? Ay, salamat, pinagaling na kayo ni Lord, no? Aminin natin itong bagay na ito. Ito ang tugon ng Panginoon. Ano yung sagot ng Diyos sa mundo na punong-puno ng karamdaman? Punong-puno ng pain, punong-puno ng sickness and ailment. Punong-puno ng cares. Ito yung mga bagay. Binanggit po ito sa prescription ni Lord sa Philippians chapter 4, verse 6. God's prescription contain very important ingredients. Ano yon? Ito yung 4 na ingredients. Una, be careful for nothing. Be anxious about nothing.
Yan po ang prescription ng Diyos. Be anxious about nothing. Minsan pa balikan natin talata ating binasa. Sabi pa ng Bible, Philippians chapter 4, sabi ni Paul ganito, do not be anxious about anything. Pag sinabing anything, hindi anything. Hindi dahil sa hindi mo dapat isipin yun. Wag daw mabalisa sa anumang bagay. Ano ba ibig sabihin nito? Ibig sabihin po nito, wag mabalisa. As simple as that. Wag mabalisa. Don't worry. Alam niyo, pagka pupunta ako sa doktor, sasabihin, Pastor, nothing to worry about. Aba, sumisigla ako. Di ba? Siyempre naman. Hello, sino po dito nagdodoktor? Tapos sabi, Pastor, nothing to worry about. Ang ganda madinig yun. Hindi yung, Pastor, ano sabi? Bilang nabuhay mo? Meron po kayo kilalang doktor na gano'n? Nothing to worry about. Ang ganda ba? Yung nothing to worry, madinig mo lang yun, nothing to worry about. Pagka ang Diyos nagsabi nito, nothing to worry about. Sino ba nagsabi ng talatang yan? Ang Diyos mismo sa kanyang salita sa pamamagitan ni Apostle Pablo, do not be anxious about anything. Ang sabi nga ni Jesus, huwag kayo mabalisa. Kung yung ibon, yung bulaklak, pinahalagan ko, kayo pa kaya? So unang prescription ng Bible, unang prescription ng hangit, patungkol sa problema at karamdaman nating taglay sa mundong ito, don't be anxious about anything. Don't be anxious. Hindi masamang mag-isip, pero masama, yung iniisip mo, nag-worry ka na. Hindi pa nangyayari. Hello? Ano yung kabalisang nasa isip mo ngayon na nagdudulot sa'yo ng kalungkutan? Ang sabi ni Lord, huwag mong isipin yun. Don't be anxious. Huwag kang mabalisa sa mga bagay. Hindi huwag isipin, kundi huwag mabalisa. Huwag mabalisa. Amen. Pangalawa, prescription. Be prayer for everything. Pangalawang prescription. Kumbaga sa reseta, ito yung number 1. 3 times a day. Morning, noon, okay, take this before lunch or after breakfast. Parang gano'n. Doktor, no? Prescription ni Lord. So, be prayerful for everything. Ano bang ibig sabihin ng be prayerful? Sabi sa verse 6, in everything, by prayer and petitions with thanksgiving, present your request to God. Yun sabi dyan. Do not be anxious. Inalay ko na. By prayer and petitions with thanksgiving, present your request to God. Ano ba ibig sabihin ng prayer? Ano ibig sabihin ng prayer? Pag-uusap, di ba? Prayer is simply communication with God. Hindi lang ito pag-usapan, kundi talagang pagdasal, pagdulog sa Diyos. Paghingi ng pag-abot ng ating kalagayan sa Diyos. Prayer means to communicate with God, to beg with God. Pag sinabing petition, ito yung masidhi, marubdob. Pagsusumamo sa Diyos. Petition talagang, Lord, sinusumama ko sa iyo, Panginoon, itong bigating ito, alisin mo po sa pangalan ni Jesus. And may petition, Lord, give me strength, O Lord, to speak your word in spite of weaknesses physically. Unfriendly talaga ang atmosphere ngayon eh. It takes pain. But by God's grace, Lord, it is my petition, it is my heartfelt desire. Earnest prayer ba? Yung marubdob na dalangin sa Diyos. Tama ba tagal marubdob? Taimtim. Taimtim na panalangin. Prescription po yan. Taimtim na panalangin sa Diyos. Taimtim. That's what be prayerful. By prayer means not just talking about it, but actually praying. Ibig sabihin na hindi lamang pag-usapan itong talagang pagdasal, pagdulog sa Diyos. Petition, it includes idea of earnest intensity. Surely, if we worry, anxiety are so destructive to us, our prayer for deliverance from these demons should be earnest and urgent. Ibig sabihin, kapag yung worriness, anxiety, destructive na sa atin, naguguluhan na tayo, hindi natin kayang isipin o damhin, talagang marubdob na panalangin kailangan dun. At agaran. Di po ba? Si Pedro, nang lulubog na siya sa dagat, sabi, Lord, help me. Hindi niya kailangan mahabang panalangin. Hindi niya kailangan, our Father, who art in heaven, kundi, Lord, help me. Tinugon na siya ng Panginoon kaagad. Ganun po ang nais ng Diyos, yung marubdob. Earnest prayer, Lord, ako po'y nanghihina. Ako po'y may cancer, Lord, in Jesus' name. Huwag mo nang paligoy-ligoy. Amen po ba?
request to God. Kabilang dito ang ideya na maalab at masiding paghingi ng tulong. Tiyak kong ang pag-aalala at pagkabali sa ilubang na kapinsala sa atin, ang ating mga panalangin para sa kaligtasan mula sa mga demonyong ito o mga salot na ito ay dapat taimtim at apurahan, agaran. Kaya pag, Lord, Pastor, pag-pray niyo po, asawa ko, pag-pray ko, pinapipray ko agad yun. Hindi ko na ipabubukas. Hindi man, kung wala man doon, kundi sa isip ko, Lord, si sister po, meron siyang need. O kaya, Lord at sister, pag-pray kita. Pray kita. Nung Sabado po, may pray. Sabi ko, ako po may gawain po sa, binangkwento niyang mahaba ng kwento niya. Sabi ko, Brad, pag-pray kita. Salamat po. Ernest, kasi yun ang kailangan niya eh. Ernest, pray. Kapatid, ang pangailangan mo ngayon, dinalangin mo na ba sa Diyos? O mamayang gabi mo pa idudulog sa Panginoon, mamaya pagdalo mo ng birthday service, saka lalapit sa altar. Earnestly. Urgently. Pangatlo, be thankful for anything. Be thankful for anything. Sabi sa verse 6, in everything with thanksgiving. Sabi, in everything with thanksgiving. With thanksgiving. Pag sinabing thanksgiving, pagpasalamat. Ang problema ngayon daw sa syudad, bira ang marunong magpasalamat. Alam niyo ibig sabihin, thank you? Thank you for giving to the Lord. Salamat po sa Panginoon. Napakabuti niya. Marunong siyang magbigay, marunong siyang tumugon, marunong siyang umunawa, marunong siyang yumakap, marunong siyang magpatawad. Amen. Hallelujah. Alam mo, nagpapasalamat ako sa Panginoon. Yung salvation ni Lord, napakahalaga sa buhay natin. Diniscuss ko ito sa Bible study. Muli kong binalikan ito. Naluluha ako sa Panginoon. Sabi ko, napakabuti mo talaga. Hindi ka katulad ng tao pag nagpatawad ang tao. Di ba pag tao na nagpatawad, pero yung ginawa mo na hindi makalimutan. Sino dito na gawang magpatawad? Lahat tayo natuto tayong magpatawad. Anak natin, magulang natin, kapatid natin, di ba? Pero yung ginawa nila, naalala natin. Ganyan ang tao eh. Pero ang Diyos hindi eh. Ang sabi ng Isaiah chapter 1, kung kasalanan natin kasing pula ng crimson or blood, ang kanyang pagpapatawad tulad ng niebe, blotted away. Parang yung righteousness ng Diyos, ini-impute niya sa atin. Sabi ko, Lord, napakabuti mo. Napakadakila mo, Panginoon. Ikaw ang Diyos na marunong magpatawad at pagpapatawad na hindi kayang tumbasan ng sino man. Salamat pa. Sino ba ako, Panginoon, para yung patawarin? Lahat tayo nagkasala, walang matuwid, wala na isa. Mukha lang tayo mabait kuminsan. Sino katabi niyo? Mukha mabait, di po ba? Oh. Pero salamat sa Diyos, marunong siya magpatawad. From the moment we ask forgiveness, sabi, He is faithful and just to forgive us and cleanse us from all of our unrighteousness. Sabi po ng Bible. He is faithful and just, tapat at matuwid. Wala pong makakakita sa Diyos na wala kabanalan. Without holiness, you cannot see God, sabi ng Bible. But because of Jesus Christ's imputation ng kanyang righteousness sa buhay natin, now we can be able to communicate and see God face to face in the coming days. Sa darating na araw. Amen. Papasalamat tayo sa Diyos, di po ba? Thank you, Lord. Yung patungkol sa spiritual na bagay. Kaya ako mas mo yung ilang pang mga bagay sa buhay natin sa mundong ito na nagdudulot sa atin ng kalumbayan at kawalan ng sigla. Hello? Diba? Sa panahon po ng painful moments ng ibang lingkod, salamat po sa prayer po niyo, pinalalakas po tayo ng Diyos. Salamat po sa Panginoon. Kaya lang sa isang banda, naisip din namin ni Sister Nelly, senior na tayo. Totoo lang, bilang senior yung hagdanan, binibilang nyo na. Di ba pwedeng maikli lang ito? Pero ng young people, wala yan, di po ba? Kaya darating ka sa punto na isipin mo yung buhay mo. Sa mundong ito, maikli na lang ang panahon. Totoo naman eh. Given na po yan. Kaya lang sa isang banda, maalala mo, may namamatay ng bata. May nagsagasaan ng bata. May nadadamay sa gulo sa bata. May nasusunog na bata. Lord, ang buhay talaga hindi natin hawak. Pero Diyos salamat, He is always near with us. He can protect us and guide us. Napakaganda naman nun. Ay, sabi rito, be thankful for anything. Kailan nagkulang ang Diyos? Aber? Kailan umikli ang kamay ng kailan naging bingi siya, kailan naging bulag siya upang hindi niya makita at maabot ang ating pangailangan, hindi niya madinig ang ating makailingan? Kailan po? Kailan tayo pinabayaan ng Diyos? Sa pasimula ng buhay natin, tayong lahat ay hubot-hubad.
Pero sabi ng Bible, every good gift comes from heaven. Kasi marunong Diyos magbigay. At salamat ang Diyos nagbibigay. Nagbibigay ng hininga, ng hangin upang tayo mabuhay, ng sikat ng araw upang kailangan natin ng energy nito. Bawat araw dumarating sa buhay natin is a blessing of God. Blessed be to God. God blesses us so much. Ano yung ng blessing? Makaris, ibig sabihin masaya. Bawat araw dapat sumasaya tayo sa kabila ng pagsubok at problemang dumarating sa buhay natin ito. Bakit? Sapagkat ang Diyos hindi nagkuling ni minsan sa buhay natin ito. Amen. Hallelujah. Praise God. Hello. Amen. 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 Praise God. Palakpakan naman natin ang Panginoon. Kabutihan niya. Be thankful for everything. At dahil dyan, alam natin Romans 8:28. All things work together for good to them that love the Lord, to whom he called according to his purpose. May PowerPoint ko ba yun? Wala pa rin. Romans 8:28. Lahat ng bagay doon, lakip-lakip na gumagawa sa ikabubuti, nagmamahal sa Diyos, ayon sa kanyang layon, sa ating ikabubuti. Lahat doon ng bagay. May problema ka, pinahintulutan ng Diyos yun, mabuti para sa iyo. Sapagkat dyan ka natututong magtiis, magtiyaga, at natututo kang ma-build up yung iyong karakter katulad ni Kristo. Pagka walang problema, walang tagumpay. Pag walang karamdaman, walang kagalingan. Pag walang luha, walang saya. Hindi mo makikita, madadama yung kagalakan, yung kahalagaan ng saya kapag hindi ka umiiyak. Sino dito nakaranas na lumuha? Alam niyo po ba, gumisan ba'y pakinabang ang pagluha? Hindi lang nalilinis yung mata mo pag lumuha ka, kundi lumuluwag yung iyong kalooban. Pero how much more kapag ka ito iniyak mo sa Diyos? Di po ba? Kaya bahagi po ng buhay mga bagay. Sabi ng Romans 8:8, all things, alam daw natin, sa lahat ng bagay, gumagawa ang Diyos para sa mabuti. Sabi rito, saan daw? Lahat ng bagay. Ang problema, alam ba natin yun? Dapat inaalam natin na sa lahat ng bagay. Ano yun? Gumagawa ang Diyos para sa mabuti kasama ang mga nagmamahal sa Kanya. Silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Lahat ng bagay, pag may karamdaman ka, anong kabutihan nun? Ang hirap ata nun. Pero sa isang banda, may mabuting nilalayo ng Diyos doon. Natuto kang mag-ingat. Natuto kang mag-alaga ngayon sa katawan mo. Natuto kang magpahalaga ngayon sa Diyos. Natututo kang isipin yung kamahal mo sa buhay. Baka iwan mo ng gano'n. Natututo kang maganda sa yung kinabukasan. Di po ba? Sino dito nakaranas na siya ay may sakramdaman? Sino po may sakit ngayon? Alam mo, kukunin kayo ni Lord mamaya. Pagka alam niyo yun, di ba paghahanda niyo sarili niyo? Lord, ayoko pong humarap sa iyo na hindi ako handa. Salamat, nagkasakit ako para pinapaalala mo. Kasi kailangan tayong humiga para may kita na may langit pala. Di ba? Kumisang ganon. Kaya sabi ng Bible, alam daw natin lahat ng bagay, lakip na gumagawa at bubuti ng mga mga sa Diyos ayon sa Kanyang panukala. Tinawag ayon sa Kanyang layunin. May layunin ng Diyos? Yes. Pero may layunin tayo kuminsan? Yes. Pero ano mahalaga? Layunin ng Diyos o layunin natin? Pero natutupad, nangyayari. Layunin ng Diyos? Hindi naman eh. Yung layunin natin nangyayari, yung gusto natin nanguna at hindi yung layunin ng Diyos. Yun ang problema. Ang sabi po ng Philippians chapter 4, rejoice in the Lord always, and again we say rejoice. Ang sabi po ng Philippians, ito nasa PowerPoint na siguro ito, kapatid. Sabi ron, rejoice in the Lord, chapter 4 verse 4. Wala ata. Ayan. Sabi, rejoice in the Lord always. And I say it again, rejoice. Bahagi po ng sulat ni Pablo na binanggit niya ito, yung tugon niya, yung prescription niya, rejoice in the Lord always. Rejoice means to be glad. Sino dito natutuwa? At madalas natutuwa. Sino dito mainisin? Nainisin. Meron akong kilala, lagi nainis. Pag late kami, nainis siya. Late na naman kayo. Meron nagsalta. Pastor naman, kayo madalas kang late, kami nainis sa'yo. Kung nainis ka sa amin, na late kami, ano ba yan? Parang unfair ata yan, one-sided. O nga naman, kuminsan. Pero madalas siya nainis eh. Nainis siya pagka mahaba pila, nainis siya pagka nagutom siya, nainis siya kapag naubusan siya. Sino dito nainis? Ang sabi ng Bible, rejoice, hindi mainis always. Rejoice. Mr. King, rejoice in the Lord always. Rejoice. Rejoice. Kahit sa linggo, ikaw naman, rejoice ka rin. Ayaw ko na marinig sa'yo. Pasensya na kayo. Ako wala nang mapili, kundi siya lang. Hindi ho. Talagang nakatalaga po kami kasi ating mga pastoro ay meron pong pinapastor ang mga churches na napakahirap din namang iwan nila yon.
Yan. Amen. Buti na lang, Caloocan Bethel, pwede kong iwan sapagkat meron pong mga halili. Pero sa isang banda, naniwala ko na untindihan nyo ang kalagayan po ng inyong balingkod. Amen po ba? And to that, rejoice in the Lord. Amen. Always. Okay. By God, let your gentleness be evident to all. Pag sinabing gentleness, kaamuan. Sino dito maamo? Wala. Mabagsik. Ibalik ang bagsik. Kaya lang, sabi rito, let your gentleness be evident to all. Maging makita daw ng lahat ang ating pagiging gentle. Pagka ikay anxious, hindi abalisa ka, iba yung damdamin mo di ba? Gentle ba ang damdamin ng taong balisa? Hindi Kaya lang sabi rito, the Lord is near. Ano? Malapit ang Panginoon Walang dahilan daw talaga upang tayo mabalisa. Kung yung prescription ng langit ito yung reseta ng langit. Isipin natin, may reseta palang langit patungkol sa problema ng mundo, patungkol sa karamdaman ng tao. Kaya ang problema, bakit hindi nangyayari ito sa buhay natin? Because we fail to understand the prescription of God. Once we believe on the prescription of the world, yun na tayo, niyayakap na natin prescription ng mundo, hindi ng Diyos. Ano sabi rito? The Lord is near. Malapit daw ang Panginoon. Amen. So, be thankful always. Be thankful always. Doon sa verse 11 and verse 12, ito sabi rin, ano pagkumpara nyo po? Verse 11 and 12. Philippians. Next slide. Okay, mabalis 11 and 12. Philippians chapter 4. Eto. Ba't wala din sa PowerPoint ko? Ba't kaya wala? Nabalisa tuloy ako. Kasi nandiyan sa PowerPoint ko, sa aking PowerPoint, nandito hindi. Hindi ko sinasabi ito dahil kayo pinagmahanapan ko ng tulong. Natutunan ko ng masyahan maging anuman ang aking kalagayan. Tinasabi ni Pab, natutunan ko ng masyahan anuman ang aking kalagayan. Bahagi ito ng sulat niya, bahagi ito ng prescription ng langit. Ang sabi niya dyan, kumpara niya rejoice in the Lord always, no? Bakit nagawa ni Pablo mag-rejoice always in the Lord? Ang sabi niya rito, hindi ko sinasabi dahil ito pinaghahanapan ko, natutunan ko ng masyahan maging anuman ang aking kalagayan. Verse 12, alam ko kung paano maghikahos. Naranasan niya maghikahos. Sino dito nakaranang maghikahos? At sino ngayon naghihikahos? Sabi po ng Bible, alam ko rin kung paano managana. Sino dito nagagahana? Wala. Parang ako lang ata. Lord, salamat po. Natutunan ko na magpasalamat. Sabi rito, natutunan ko nang ang sikreto kung paano masyahan sa anumang kalagayan sa buhay. Tingnan nyo, meron pong binanggit dito, yung salitang sikreto. May sikreto pala. Prescription ng langit. Kaya lang ang problema, itong sikretong ito, hindi natin inaalam. Hindi natin sinusuri. Ang sabi po ng Bible, itong sikretong ito, pwedeng matutunan. Kasi sabi ni Paul, natutunan ko na ang sikreto kung paano masyahan, ano man ang kalagayan. Ang mabusog o magutom, ang managana o maghirap. Ang lahat ng ito, verse 13, ay magagawa ko sa pamagitan ng tulong ni Kristo. I can do all things in Christ who strengthened me. Nakita niyo po? Ibig sabihin, may description pala. Meron palang reseta ang langit patungkol sa bagay na ito. Kasi itong pong bagay na ito, natututunan sa buhay natin. Sino dito nakaranas mag-test? Suri, exam. At hindi kayo pumasa na exam. Naiya pa kayo. Lahat siguro kayo perfect yung kayo nag-aaral, no? Siguro naman lahat tayo nakaranas ng may wrong tayo. May mali tayong sagot. Alam niyo, natututo ko doon sa mali ko sagot. Mali pala ito. Natututo tayo malaman kung ano yung tama sa mga maling sagot. Amen po ba? Nandiyan po ba kayo? Hallelujah. Yung wrong answer natin could help us to realize our mistakes and to learn what is the right answer to that questions in life. Amen. Sabi dyan, praise will soon chase away worriness. Kaya rejoice in the Lord, ano mangyayari? Pag nag-rejoice ka, yung worriness napapalitan. Nabubura. Nabubura. Amen. Simulan mo mag-praise the Lord kung ikaw nag-worry.
Number 4, pang-apat, notice the result of mixing together the three ingredients of God's verse. Verse 7. Ito po yung verse 7. Ito po yung pang-apat. 4 points sila. 3, 4 points. Ito po yung pang-apat. Reflect, nandiyan pa ba yung pang-apat ko? Wala pa rin. Nag-worry na ako. At wala. Ito po. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. And then verse 7. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and our mind in Christ Jesus. So, ibig sabihin, may resulta pala. Kung atin pong gagawin prescription na ito, ano ba yung prescription na yan? Number 1, ulitin natin, balikan natin, bago tayo matapos. Be anxious for nothing. Number 2, be prayerful for everything. 3, be thankful for anything. And 4, the result will be, and the peace of God transcends all understanding. Dito po ako magtatapos. 5 points. Sabi ko 3, 4, 5 eh. 5 points. Una. In everything with thanksgiving. Una, tingnan niyo po, pansinin niyo. Una, yung certainty ng kapayapaan na ito. Ang katiyakan po ng kapayapaan na yan. And the peace of God. Will. Yung salitang will. Will guard your heart. Yung salitang will, katiyakan po yan. Pangusap na may katiyakan. Pag sinabing, I will help you, tiyak yun, tutulungan kita. Pag binanggit mo yung salitang will, may katiyakan po yun. I will help you. I will guard you. I will be with you. Hindi kita iiwan. I will sustain you. I will strengthen you. I will empower you. Pag salitang will, ibig sabihin may katiyakan yun. Eh, ang Diyos nagsabi. Pangalawa, yung quality ng kapayapang ito. Ang sabi dyan, and the peace of God. Kanino peace? God. Sinong Diyos nito? The source of all peace. The peace of God. Tingnan niyo po. Hindi kapayapang galing sa doktor, hindi kapayapang galing kay pastor, hindi kapayapang galing kay presidente, hindi kapayapang galing kay mayor, hindi kapayapang galing sa Diyos. Ano sabi? Will. Take note of the word will. Ibig sabihin, may katiyakan, certainty. May tiyak. Tiyak ka dito. Tiyak ka. Kasi meron siyang binanggit. Maaari bang isipin ng Diyos na mag-alala, naguguluhan at natatakot? Hindi. Kasi ang Diyos ay Diyos ng tagumpay. The nature of that peace. Ito yung nature ng peace. Will transcend all understanding. Ito yung nature, kakaganda. Will transcend all understanding. Hindi kaya daw maunawaan ng tao, ni ng isip. Beyond our reasoning. Sometimes our reasoning fails us. Beyond. Pag sinabing transcend yung bang, hindi kayang unawain. Hello, hindi kayang unawain. Alam sino dito nakaranas ng himala? Paano nangyari? Kaya nga himala eh. Beyond nature's ability to understand. Ang Diyos po hindi nagbabago. Siya pa rin, He is a God-working miraculous God. Diyos na naghihimala. Diyos na nagpapagaling, Diyos na nagbibigay ng pag-asa. Tayo nga lang, iligtas ng Panginoon sa langit pupunta. Himala yun na. The greatest miracle of all is the miracle of salvation. Amen. Nature of this peace, ito'y lagpas sa lohikal na paliwanag, ngunit hindi ito lalagpas sa personal na karanasan. Magamat mahirap intindihin, pero nararanasan mo. Amen. Yung joy, unspeakable and full of glory, ang hirap i-explain yun, no? Pero ba't mo naranasan? Ang sabi nga doon sa topic nila, Sister Net, tungkol sa Holy Spirit, sino nakaranas dito madama yung baptism ng Holy Spirit? Parang hindi ganun kadaling unawain, pero bakit mo naranasan? Ang pag-ibig ng Diyos parang hindi ganun kadaling unawain, pero bakit mo naranasan? Beyond human reasoning. Kaya failure ang tao tungkol sa ang Diyos. 3, 1. Paano nangyari yun? Father, God, Holy Spirit, Trinity. Kaya nga triunity. Triunity.
But we believe that God in three divine person. Bakit? Kasi naranasan natin pagkilos ng mga ito sa buhay natin. Amen? Hallelujah. So dito yung kapayapaan ng Diyos, ang sabi, yung kapayapaan ng Diyos transcends all understanding. Bakit? Bakit meron kayong kilala na parang malungkot ang sitwasyon pero nagawa pang magpatotoo? Magpasalamat sa Diyos. Ang sabi ng isa pastor, salamat sa pambili kami ng anak. Matagal ho silang nanalangin, mag-asawa, bigyan sila ng anak. Nagpatotoo pa yung misis sa bila ng maraming panahon, nabuntis siya. Salamat Lord, nagpatotoo siya. Tuwan-tuwa sila. Alam nyo, dumating panahon na isinilang yung kanilang anak. Kailan may problema. May problemang pisikal, abnormal yung anak. So kayo po yung magulang, nagpatotoo kayo tungkol sa kabutihan ng Diyos. Ang lumabas abnormal, magawa magpasalamat sa Panginoon. Marahil mabigat, no? Pero nagawa nilang magpasalamat. Alam niyo, nagpa-party pa sila. Nung magbe-birthday na yung anak nila, isang taon, alam nilang abnormal ito. Papakita nila sa mundo yung kanilang kalagayan ng anak nila. Mga kaibigan nila, kaklase nila, kabarkada nila, papakita nila for the first time kanilang anak. Alam mo, nagpatotoo, salamat po. Nagpatotoo yung mag-asawa, sabi ko, nagpapasalamat kami sa Panginoon sapagkat hindi binigay ng Diyos ang anak nito sa inyo, kundi sa amin. Kasi sa inyo malamang hindi nyo magawang magpasalamat, magpuri siya. Pero nagawa namin magpasalamat sapagkat para sa amin special siya. Handa kaming alagaan sa buhayin siya. Salamat sa Diyos. Sila natuwa ang lahat. Sa kabila ng abnormality, nagawa pa nilang magpasalamat. Bakit? Yung peace that transcends all understanding. Yung po ang dahilan kung bakit. Ano yung kapayapaan ng Diyos kasi yun? Intindihan yung kapayapaan ng Diyos. Naranasan niyo ba yung kapayapaan ng Diyos? Na napakahirap unawain. So yun ang quality. Yun yung bagay na ito. Hallelujah. As I wind up, appropriateness of this peace. Hindi lang po transcendental understanding will guard your hearts and minds. Ibig sabihin, appropriate. Angkop na angkop. Bakit? Dalawang bagay pwedeng pumasok. Dalawang bagay pwedeng entry point ng worriness sa buhay ng tao. Ano yun? Hearts and mind. Worriness is the problem of the hearts and the mind. Hindi problem ng... Ang worriness hindi problema ng bulsa. Nag-worry tayo hindi dahil wala tayong pera. Dahil sa isip natin. Sino dito walang pera? Pero ang isip nyo, patutugunin kayo ng Diyos. O, di ba? May naman bulsa nyo. Di ba? Ang worriness is the problem of the heart and mind. Kaya sabi ng Lord, tingnan nyo, appropriateness ng kanyang peace. Ano yun? Hindi yung, siguro, saan to? Makapag-asawa na ako, papayapa buhay ko. Sino dito may asawa hindi pumayapa buhay niya? Para pag papayapa ako pag yumaman siguro ako. Sino dito mayaman na pumayapa buhay? Hindi eh. Sabi nga ni Hari Solomon, vanity, vanity, vanity. Siya pinakamayaman tao sa mundong ito na isinilang at nabuhay sa digdig na ito. Naging makapangyarihan, naging kilala, sikat sa buong mundo, naging mayaman, naging dakila, naging makapangyarihan. Pero malungkot siya. At the end of the day, sabi niya, lahat ng ito'y kalugihan sa lahat ng bagay. Vanity, vanity, vanity. Everything is vanity, meaningless. Sa lahat ng mayaman siya nagsabi ng meaningless. Sa lahat ng nagtagumpay sa meaningless. Sabi niya, sa lahat ng bagay na ginawa ng Diyos, isa lang na totoo. At the end of the day, intindihan niya na ang buhay ng tao, wala sa kayamanan, wala sa kalakasan, wala sa kadunungan, kundi matakot ka sa Diyos sapagkat tungkulin ng tao. Manali ka sa Diyos, matakot ka sa Kanya, sundin mo ang kanyang kalooban, itong tungkulin ng buong tungkulin ng tao na dapat niyang tuparin sa buhay niya. Kaya sabi rito, transcends all understanding, will guard your hearts and mind. Amen. Hearts and mind. Because anxiety is the issue of the hearts and the mind. Kaya ingatan natin ang puso at isip natin kasi diyan pumapasok yung diablo para tayo bigyan ng kabalisan at pag-alala sa buhay natin. And lastly, kanino nanggaling ito? The source. Jesus Christ. Hallelujah. Praise God. 3, 4, 5. 5 things to consider. Ito yung vitamins na nilalaman nun. Una, the certainty of His peace. Yung salitang I will. The quality of His peace of God. The nature of peace, transcends all understanding, appropriateness, yung sustainability, suitability, and the channel. So 5 po yan. The certainty, will, quality is of God. The nature,
transcends understanding, the stability, guards our hearts, and the channel is Jesus Christ. Amen. Yan po yung vitamins from A to Z. Hallelujah. That comes from the scripture from heaven. May tugon ba ang Diyos pangailangan ng tao sa mundong ito? Ayon sa salita ng Diyos. Kung ating pong unawain biblically, ang passage na ito, marami po tayong matututunan. Ito pong binanggit ni Pablo, natutunan ko ang sekreto ng salitang kasiyahan sa buhay. Ano man ang aking kalagayan, I learned the secret of how to be content. And the peace of God that transcends all understanding with guards our hearts and our mind. Prescription po ng langit yan. Hallelujah. Ang tanong as I wind up with my message tonight. Hallelujah. The channel of this peace is Jesus Christ. Ang sabi ng Colossians 1:20, nasa PowerPoint ko rin ba yun, mga anak? Yung last slides na yan, mga verses, no more. Meron pang dalawa ata dyan, yung Hebrew. I think yung Hebrew naman siguro nandyan yan. Basahin lang natin. Hebrew, anyway. Colossians 1:20, John 14:27, at Romans 15:13. Ito sabi rito, at sa pamamagitan ng anak, niloob ng Diyos ng lahat ng bagay maging sa langit sa lupa, ipakasundo sa Kanya. Nakamtan ng kapayapaan sa pamamagitan ng dugo ng Kanyang anak na inalay sa krus. Yung kapayapaan through Christ. Kapayapaan with Christ, peace with Christ, and peace from Christ. Peace with Christ and peace that comes from Christ. Kapayapaan, iniwan ko sa inyo ang aking kapayapaan, ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaan ibinibigay ng mundo. Huwag mabagabag ang kalooban ng huwag kayong matakot. Sabi po ng John chapter 15 verse 27. Bakit? Siya ang source. Kasi mismo siya ang peace ng Diyos, si Jesus. If Jesus is in your heart, there is always peace. At ang sabi ng Bible, God is near with us. Hindi siya malayo. Amen. Ngayon ang tanong, nararanasan mo ba ang kapayapaan ito sa gitna na yung kalungkutan, kabalisan, karamdamang dala? Prescription po ng langit yan. Tayo pong lahat ay tumayo in the presence of God. It is in Christ Himself that we find heaven's cure for world's care. Yung presence ng Panginoon mismo, ang tugon sa karamdaman ng daigdig na ito. Naniniwala ka ba, kapatid? Nakapagtaglay mo ang Panginoon. Kapiling mo si Kristo sa buhay mo. Mararanasan mo kapayapaang ito na napakahirap unawain ng mundo. Pero maaaring naranasan mo sa buhay mo. Maranasan mo sa buhay mo. Itong kapayapaan na dulot ng Diyos sa kabila ng kalungkutan, kabalisan ng buhay. Amen. And we can come to Him and ask for His peace. Prescription na ito ay pagkaloob ng Diyos sa ating lahat. Marahil tayo pong lahat ay may pangailangan. I don't know what. But I believe we can be able to pray. And sabi rito, pray, made your requests, petitions to God. At as we do that, ano sabi ng Bible? And the peace of God that transcends all understanding will guard our hearts and our mind in Christ Jesus. Kapatid, ikaw na ngailangan ka ba ng kapayapaan? Gusto bang maranasan ng kapayapang ito? Lumapit ka kay Kristo. Sapagkat siyang pinaka-source ng tunay na kagalakan at kapayapaan ng buhay. Meron kang karamdaman, just come to Jesus and ask God. Be specific. Yung petition mo, be particular. Sabihin mo kay Lord, Lord, ako po ay may karamdaman, ito po sakit ko. Marahil nahiya ka sabihin sa iyong kapwa, pero sabihin mo kay Lord, ito, kasi alam naman na ng lahat. May sakit ka sa puso, Lord, sabihin mo, Lord, ako may sakit po sa puso, Panginoon. Lord, ito po kalagayan ko. Kung masakit ang bulsa mo, Lord, ito po pangailangan ko. Meron po akong dapat bayaran. Ito po utang ko, Panginoon, tulungan mo ko mapunuan, matugunan yung bagay na ito. Ano man yan, na nagdudulot ng kalungkutan sa atin, we can come to Jesus and ask God's peace. May prescription po ang langit. And let's follow the prescription of heaven. Don't be anxious. Believe in God.
Believe that He's able to forgive us from our sins and heal us from our sicknesses and diseases. Lahat po na may pangailangan, pwede kayong lumapit sa altar at pagpipray po natin. At maniwala kayo sa inyong paghakbang. Believe that God is able, God is willing, and God can transform our difficulties and hardship into joy. Simulan mo mag-rejoice, kapatid. Simulan mong maranasan. Ano bang meron pag mag-rejoice ako sa kabila nating kalungkutan? Hallelujah. Yes. Maybe we are suffering physically. Pamilya mo may suffering emotionally. Hallelujah. Sige po. Hallelujah. Maring may balisa ka, kapatid, sa nangyayari sa iyong buhay. May problema kang mabigat, di mo alam ang iyong gagawin. May pagsubok kang hinaharap, di mo kayang tugunan, di mo mahakbang iyong mga paa upang abutin ang kalagayan mo. Isuko mo ito sa Diyos. Malinaw ang salita ng Panginoon. The prescription of God is so clear to us. Hallelujah. Don't be anxious. Be prayerful. Be thankful. Una, sabi ng Panginoon, huwag daw mabalisa. Ang problema po ng kabalisan at kabalisahan ay problema ng isip at puso. Mahalaga kung anong laman ng isip natin sa pagkatong ito. Kung lagi natin iniisip ang problema, yun ang yung mag-uukupan ng buhay natin. Pagka inisip natin solusyon sa problema, ma-cover yung problema natin sa pamagitan ng kabutihan ng Diyos. And ask God's directions and provisions to touch our hearts and mind. Hearts and mind. Issue po yan ng puso at isip. Don't be anxious. Be prayerful. And be thankful. Hallelujah. Simple lang. Don't be anxious. Be prayerful. Be thankful. And ang resulta, the peace of God will transcend all understanding. Be prayerful. Don't be anxious. Be prayerful. Be thankful. Sige po. Ano man ang kailangan sa Panginoon, sabihin niyo sa Kanya. Hallelujah. Personal po. Maging kayo sa inyong kinalagay, kinatapayo. Personal niyo sabihin sa Panginoon ano ang problema niyo. Ano ang pangailangan ninyo. Don't be anxious. Lord, hayaan mong maging tabi sa iyo, O Diyos, sa pagkatong ito. Panginoon, totoo po, hindi po maiwasan namin pag-isipan ang mga bagay na dumarating sa aming pong buhay. Kadalasan po, Panginoon, naisip namin ang problema, ang bigatin. Kung minsan di kami makatulog, balisa, nawala na sigla ang bawat isa. Lord, ito man ay dahil sa karamdaman. O God, na nahirapan kami physical dahil ito'y nararamdaman namin. Ito man emosyonal. Ito man, Lord God, ay relasyonal. Lord, alam mo po, Panginoon, ang kalagayan namin. Kung kami po'y nababalisa, patawarin mo kami, O Diyos. Tulungan mo kami magtiwala sa iyong sinabi. Tulungan mo kami, Panginoon, na sa iyo, O Diyos, namin ilagak ang aming kabalisahan. Bigyan mo po kami ng kaaliwan sa pagkakatong ito. Kung paano nakita ni Pablo yung sikreto, natutunan niya yung sikreto ng masyan, ano man ang kanyang kalagayan, Panginoon. Yun po ang aming maranasan sa pagkakatong ito. Batid mo po, O Diyos, ang kalagayan ng bawat isa. Sila naman lumapit sa altar, Lord. Yang kababaihan, kalalakihan, sino man sila. Kilala mo, Panginoon. Hindi ko na po isa-isayin, Panginoon, panalangin sila, kundi naniwala ko, Lord, abot mo sila, kaya mo silang tugunin, Panginoon, sa pagkakataong ito. You, Lord, alone, O God, hearts and mind. Lord, touch their heart, touch their mind. Touch their heart, touch their mind, in the name of Jesus. In the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Lord, touch their heart and mind. Lord, dalayan ko po, Panginoon, abutin mo ang bawat isa. Mula sa kabataan, Panginoon, sa kailang isip. Ano man laman nito, Panginoon, Lord, tulungan mo silang maisip nilang kabutin, kadakilaan mo sa kailang buhay. Lord, pawiin mo po ang lungkot, pawiin mo ang luha, Panginoon.
nagdudulot ng anxiety sa buhay ng bawat isa, sa pangalan ni Jesus. Alisin mo yung takot, Panginoon, sa buhay namin. In the name of Jesus, Lord, sabi mo, Lord, huwag kami matakot. Naniwala kami, Lord, hindi mo kami iwan ni pababayaan. Narito ka, kapiling ka namin. You are near. Malapit ang Diyos sa iyo, kapatid. Hindi ka niya iwan ni pababayaan. Pangako ng Panginoon, ang Diyos ang nangako niyan. Sabi nila, will. I will help you, I will guide you, I will protect you, I will heal you, I will empower you, I will bless you, I will forgive you. Hallelujah. Pag ang Diyos ang nagsabi, totoo po ito, tapat siya sa kanyang mga kapatid. Tapat ang Diyos. Walang bagay na mahirap sa Kanya. Pag sinabi niya, I will heal you, pagagalingin ka niya. Maniwala ka ron. Maniwala ka. Pag sinabi, Lord, palalakasin kita, maniwala ka. Sinabi ng Lord, babaguhin kita, I will change your life. Maniwala ka, kapatid. Gagawin tulong niya. We believe that you are a powerful God. Nothing is impossible with you, Lord. Lord, and you will, oh God. Lord, help us to learn. Lord, empowerment. Your promises, oh Lord. Sa pangalan mo po, Panginoon, in Jesus' name, Lord. Ayahan mo po, banggitin namin, Panginoon, sa particular kung ano po ang kahilingan ng bawat. Sige po, sabihin niyo po sa Panginoon, yung kalagayan, yung tunay niyong pangailangan. Banggitin niyo kay Lord, huwag kayong mahiya. Alam ng Diyos yun, alam ng Panginoon. Kung may sama kayo, sabihin sa Kanya. Sabihin niyo sa Panginoon. Hallelujah. Kung kayo po may problema, sabihin niyo ang karamdaman yung dala. Kung kayo po may altar, sabihin niyo kay Lord, Lord, ako po yung pressure po ng dugo ko pa, tumataas, Lord. Yung ako po yung sugar, Lord, God, mataas. In the name of Jesus, Lord, I rebuke this sickness and this. In Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Panginoon, Lord, in the name of Jesus, recreate every defect system in our body. In Jesus' name, Lord. Touch your people, Lord. Touch their hearts, touch their minds, touch their body, touch their physical element in the name of Jesus, Lord. Let your healing touch upon them. Let the Spirit of God touch and move in our midst. In Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Rebuke that sickness and disease. Sa pangalan ni Jesus, pinalalayas ka namin, sakit, karamdaman. Sa pangalan ni Jesus, inutot ka namin, lumayas. Sa pangalan ni Jesus, in Jesus' name, strength and empowerment be upon your body, O Lord. In Jesus' name, in our body, Lord. In Jesus' name, in the pangalan ni Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Lord God. Lord, financial provisions. Touch every package, every financial purchase of people, O Lord. I-bless mo po Panginoon ng bawat isa sa kalagayan financial ko. Ito man ang problema na ilan. Sa pangalan ni Jesus. Pagpalay mong trabaho, businesses, work, study ng mga anak namin, Panginoon, tulungan mo sila makatapos sa pag-aaral, maging masipag sa pag-aaral, Lord. We pray for young people. Lord, ang kanilang buhay, ingatan mo po sa anumang pagsubok at dumarating sa looban sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. Thank you, God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Father God. Thank you, Lord. Hallelujah. 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 And begin to thank God. Pati simulan niyang pasalamatan ng Panginoon. Hallelujah. Yes, Lord. Simulan mong pasalamatan ng Diyos. Glory to God. Glory to Jesus. Amen. Lord, salamat po. Continue to bless. Panginoon, bless my sister. Bless my brother. Bless them, O God, in Jesus' name. Bless this young man, Panginoon. Pagpalay mo sila, O Diyos. In Jesus' name, Lord. Continue to empower these people. Lord, in Jesus' name, salamatan mo, Panginoon, kapatid. Pasalamatan mo si Lord. Mabuti siya. Hallelujah. Continue to empower, Lord. Continue to bless your people, Lord. Thank you, God, for blessing your people. Lord, salamat po pang pinalalakas mo. Inaaliw ang aming kapatid na ito. Lord, salamat po, God, in Jesus' name. Lord, salamat po, Lord. Continue to bless. Continue to empower. Continue to give them strength. Continue to embrace, Lord, their lives, O God, with your holy presence in Jesus' name. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, Lord. O God, hallelujah. Thank you, Father God. Thank you, Jesus, Lord, in Jesus' name. Hallelujah. Sa kaluluan. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Lord, I pray, bless these people. Pagpalay mo po, Panginoon, ang iyong mga anak. Pagpalay mo, Lord God, sila. Continue to empower them. Continue to bless them, Lord. Continue to give them hope. And Lord, encourage. Lord, salamat po, kalakasan. Tagumpay, biyaya mo po, Panginoon. Hallelujah. Everyone, Lord Jesus, so transform
Guard their hearts. Guard their minds, oh God. In Jesus' name, Lord God. In Jesus' name, Lord. In Jesus' name. Lord, I pray. Guard their hearts. Empower these people. Empower them. In Jesus' name, Lord. Pawiin mong kalungkutan sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Pasalamatan po natin ang Diyos. Hallelujah. Kabiguan sa pagduha ng puso na sugatan sa pagsubok na iyong pinahintulot. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Yes, Father God. Thank you, Lord. Thank you, God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Thank you, Lord, for sustaining your servants the strength that I need, Lord, to declare your words, to give you glory and honor this morning, O God. Salamat po, Panginoon. Napakabuti mo sa amin, O Diyos. Napakabuti mo. Napakabuti mo, Lord. Napakabuti mo. God is good. God is good. God is great. God deserves the glory, honor, and praise. Hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah. Thank you, God, for healing us. Thank you, Lord, for giving us hope. Thank you, Lord, for sustaining us. Thank you, Lord, for answering us. Thank you for your peace that transcends all understanding. Continue to guard our hearts and mind for your glory, O God, in Jesus' name. Hallelujah. Lord, we pray, let this peace that transcends all understanding, Lord, rules our homes and our families today. Ingatan mo aming pamilya ng kapayapang ito'y maghari sa aming mga tahanan sa pangalan ni Jesus. Everybody say amen. Amen, 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 amen. Praise God. Amen. Praise God. Di po ba maganda? Ang kapayapaan nito, dali natin sa loob natin tahanan. Mahawa sila. Amen. Yan ang sakit na maganda, ang pahawa, ikapayapaan ng Diyos. Amen. Magandang araw po. Thank you, God, for sustaining your servant, the strength that he needs, that I need, O Lord, to declare your word tonight. Thank you so much. Thank you, Lord. Hallelujah. Tunay nga, Panginoon, wala kang katulad. Ikaw ang aming nag-iisang Diyos, Panginoon. Kaya't patuloy kaming nagpupuri, nagpapasalamat sa iyo, Panginoon, sa mga oras na ito. Patuloy ka naming itinataas, Panginoon. Patuloy ka naming pinapupurihan, dinadakila, sinasamba. Salamat sa mga turo at aral mo, Panginoon. Tunay nga po, Panginoon. Dahil sa kabutihan mo, Panginoon, walang dahilan para kami ay mag-alala, Panginoon. Dahil meron kaming Diyos na katulad mo. Meron kaming Diyos na nagmamahal sa amin. May Diyos kami, Panginoon, na patuloy na tumutugon ang aming mga pangangailangan. Maraming salamat, Panginoon, sa lahat ng kabutihan mo sa buhay namin. Salamat, Panginoon, sa mga pagpapala, material, pisikal, lalo higit ang mga espiritual na pagpapalang pinagkakaloob mo sa amin. Maraming salamat, Panginoon. Purihin ka. Dalangin ko, Panginoon, ang mga turo at aral na aming narinig, Panginoon. Sa aming paglabas ng bahay-sambahang ito, Lord, magamit namin yun, Lord, sa aming pang-araw-araw na buhay. Patuloy kaming magtiwala, patuloy kaming manalig sa kapangyarihan mo sa buhay namin, Panginoon. Patuloy kaming manampalataya, Lord, na ikaw yung Diyos na may magagawa sa buhay namin. Ano mang karamdaman, Panginoon, meron kami. Alam namin, Lord, may Diyos na nagpapagaling sa amin. Ano mang mga problema, mga pagsubok na dumadating, salamat, Panginoon, dahil alam namin hindi mo kami pababayaan. Nandito ka lagi sa tabi namin, Panginoon. Lagi kang handa, Panginoon, na tugunin kami at tulungan sa lahat ng aming mga pangangailangan.
Maraming salamat, Lord. Patuloy mo kami patatagin, patibayin sa aming pananampalataya. Banal na Espiritu, sa araw-araw, sa bawat oras na aming buhay, gabayan mo po kami. Pangunahan mo kami sa bawat pagpili, sa mga desisyon na gagawin namin. Pangunahan mo kami, Panginoon, upang hindi po kami magkamali. Sa iyo namin pinagkakatiwala ang aming buhay, Panginoon. Patuloy, Lord, dinataas din namin sa iyo ang aming Pastor June, Panginoon. Salamat, Panginoon, doon sa kalakasang ibinibigay mo sa Kanya. Dalangin namin, Panginoon, patuloy mo pa siyang palakasin, Panginoon. Patuloy mong alisin anuman yung mga bagay, Panginoon, na nagbibigay ng hirap sa Kanya, Panginoon. Patuloy mong palusugin yung Kanyang lungs, Panginoon. Alisin mo yung ubo. Alisin mo yung hika, Panginoon. Alisin mo anumang karamdaman meron siya, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, kine-claim po namin, Panginoon, ang kagalingan, Panginoon, at ang kalakasan nagmumula sa iyo. Alam ko, Panginoon, mahal mo siya, hindi mo siya pababayaan, O God. Salamat po, salamat po. Purihin ka, Panginoon, purihin ka. Patuloy nawa, Panginoon, magkaroon kami lagi ng pagkakataong makapaglingkod sa iyo, Panginoon. Patuloy mo po kami pangunahan, patuloy kami makapamuhay, Panginoon, na mayroong kabanalan sa iyong harapan, Panginoon. Tulugan mo kami lagi na, Panginoon, sa lahat ng aming gagawin, sa lahat po ng aming sasabihin, iisipin, Panginoon. Mabigyan ka namin ng kaluguran. Ikaw ang mataas, mapapurihan sa aming buhay, Panginoon. Salamat po, salamat po. Ingatan mo ang bawat isa sa amin, Panginoon, sa aming pag-uwi, sa aming mga tahanan. At patuloy, Lord, na samahan mo kami sa bawat oras ng aming buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen, Amen, Amen. Praise God. Pas po natin ating mga kamay sa Panginoon na sa ating po paglisan sa tanang ito ng Diyos. Taglayin ng bawat isa sa atin ang basbas at pagmamahal ng Diyos Ama. Patuloy na biyaya, pagliligtas at pagpapagaling ng Diyos Anak. At ang patuloy na pagkipisan, kaaliwan, patnubay at gabay ng Diyos Espiritu Santo ay sumaating lahat ngayon at magpakailanman. Amen. Amen. God bless you po. God bless. Enjoy the day. Rejoice in the Lord always. Hello. Be happy. Smile. Thank you, God. Salamat po.